So, good day sir. Today, I'll be presenting a series of Python programs na generate ko. So, first is itong student information. So, first line ito is itong variable name, which is student ID, naka-int, kasi number ang kukunin natin. Pero okay lang naman kahit hindi mo i-int ito kasi hindi naman natin siya gagamitan ng mga computation. So, tatanggalin na lang din and fname, input, enter full name. Itong fname is ito yung variable name, and then input, and then enter mo yung full name mo kasi naka-input to. Pwede kang mag-input dyan dahil dito sa input. Pag wala nakalagay dito sa gilid niya, katulad nitong float, naka-default So, string siya kapag ganun. So, sa next naman is itong grade 1. Ito yung variable name, and then yung data type niya is float, and input, para makapag-input ka rito. Same lang din dito sa tatlong to. And then, sec, variable name lang ng section, then input ulit, para pwede ka makapag-input dito. And then, sa computation naman is itong apat na to. Grade 1, grade 2, grade 3, and itong 3 is need mo muna i-plus ng grade 1, grade 2, grade 3, and then i-divide siya sa 3. Ang kakalabasan nun is average. So, itong mga to, ang ginagawa lang ng mga to is i-print yung mga kanina mong in-input. No? So, first is yung ID. No? Itong student ID. Kaya siya nandito. Ito yung lalabas dito sa kung anong in-input mo. And sa name, same lang din. Sa section, same lang din. Ganun lang din. And ito namang grades na to is naka 0.1F siya, no? Kaya siya nakaganyan kasi isa lang yung kukunin natin na decimal. Pero pwede rin naman dalawa. Papalitan mo lang siya ng 2, no? So, try natin siyang i-run. So, student ID, 1, 2, 3, full name, first grade, 90, kaya natin ng point. Sige. Okay, pa sa inyo. So, 89.50, 85.50, section. So, yun, no? Nakita nyo? Lumabas is isa lang yung decimal. Katulad ng sinabi ko kanina, kapag naka 1 to, 1 lang yung decimal. Same lang din dito. So, next naman natin is yung salary calculator. Wait lang. Papalitan ko lang itong nasa code. So, ito na. Salary calculator. Wait lang. Sige muna natin to. So, first is yung variable name and then input. So nakita nyo, no? Naka-default to. Kasi name yung kukunin natin. So, bale, ano ba yung name? Diba? String siya. So, default dapat. And then, sa salary, ang ginamit naman natin is float. No? Kasi pwede siyang may butal. Tulad kanina sa grades. Diba? Nakita nyo may mga butal doon. May 0.50,
0.15 na sunod-sunod, and then itong OT hours naman is variable name, and then yung data type niya is int kasi number yung kukunin natin. So overtime rate is 150.00, tax rate is 0.12, and then itong apat na to is computation lang siya. So OT hours times overtime rate. So ang OT hours mo is kung anong nilagay mo dito is ita times niya lang dito. Kunyari ang nilagay mo dito is 1. So equivalent nan is 150. Diba? 1 times 150 is 150. So ayun yung pay mo. And then sa gross is itong gross na to, salary plus pay. Yung salary na nilagay mo dito plus ito, yung kinumpute natin kanina, which is yung 150, no? So, sabihin natin yung salary mo is 500 lang. So, 500 plus yung pay na nakuha rito is 150. So, yung gross mo is 650. So, next naman is yung tax equals gross times tax rate. Yung gross na to, ito yung kinumpute natin kanina. Ito yun, ito. And yung tax rate naman is itong 0.12. Yung kaninang 650, ita times mo yun sa 0.12. So, next is itong net pay, no? Equal siya sa gross minus tax. Yung gross, ito yun. And then yung tax, ito yun. And then, ito naman, itong mga to, is piniprint niya lang yung kanina mong in-input. And then, yung mga nakuha natin dito. So, katulad nito, kung ano yung nilagay mo ditong name, ayun yung lalabas niya rito. Ito yung variable name nyo, tinawag siya dito. Kaya kung anong in-input mo, ayun yung lalabas dito. Same lang sa basic salary and sa dito sa OT. So, dito na yung mga calculation natin papasok. Yung overtime pay mo, ito yon. Kung ano yung lumabas dyan, lalabas yun dito. Kasi tinawag mo yung pay dito eh. Same lang din dito sa dalawang to. And then, itong net, ito yun mismo. Kung ano yung lumabas dito, ito rin yung lalabas dito. So, try natin i-run. Enter name. Send. Salary. Ito, yung in-example na lang natin kanina para madali lang. So, 'di ba? Nakita nyo? Katulad ng sinabi ko kanina, 500 yung basic salary natin. And then, yung overtime hours natin is 1. So, nakita nyo, 'di ba? 150. And then, itong gross salary, 650. 'Di ba? Yung gross salary natin, which is yung gross salary plus pay. Ang nilagay natin sa salary is 500. And then, yung pay natin is ito, no? OT hours times overtime. Ito, yung overtime hours natin is 1. Equivalent yung 1 sa 150. Ito. Kaya siya 150. And then, yung tax is 12% nito. Yung gross, and then minus tax. Yung salary mo, plus pay, no? Tapos, i-minus lang yung tax doon. And then, ito yun, yung tax mo. Then, net salary is yung kabuuan. Lahat na. So, third program na tayo. Itong part.
Papalitan ko lang to, wait lang. So, ito na. Part na tayo, no? So, first, ito yung variable name, data type, int, and then input, para makapag-input ka ulit. And, same lang din to. Ang hinihingi kasi dito is quantity ng product, kaya int. Kasi number yan. And, itong first up, ang ibig sabihin nito is first unit price. And itong first Q is first quantity. So, same lang din kanina, no? Kaya siya naka-float kasi pwedeng may butal. Kunyari, 10.50 yung isang product. Kaya ganun. So, ito naman, computation to. So, yung first product, no, is equals sa first quantity times first unit price. Kunyari, ang nilagay mo dito is 1 sa first quantity and yung unit price niya is 10. So, 10 lang yan. Kasi isa lang naman yung quantity, tas yung price niya is 10 lang. So, 10 lang din yung lalabas dito. Same lang din dito. Dalawang to. And itong sum naman is, itong tatlo yun, no? Yung first product, second product, third product, is ipagpa-plus lang natin sila. And then, ayun na yung sum natin. So, next, itong part summary, no? Ibiprint niya lang yun. And then, itong tatlong to. First Q, yung quantity, no? Tapos, first unit price, naka 0.2F siya. Wait. Try natin i-run. So, 5. Ay, hindi. Katulad na lang na yung example natin kanina. 1, 2, and then sa 3 is 3. Then 10. Lahat sila. 10 na lang natin. Ayan. Kita nyo, diba? Naka-2 decimal siya. Kasi ito, naka-2 decimal siya dito. Naka 0.2F siya. And then, katulad ng sinabi ko kanina, yung total is yung sum ng tatlo. O, diba? 10 plus 20, 30. Plus 30, 60. So, ayan.